Matthew 4:4 NIV. Jesus answered, "It is written, Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." John 1:1 NIV. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, pinaagi sa pulong, makakaon ta. Ang pagkaon, ang atong kalag, ang mukaon ana. Kinahanglan kay nato na may mga panahon nga kinahanglan nato ang Ginoo, ang Dios. So true sa iyang pulong. Kay ang pulong ingon magud ang pulong nga Dios siya. According sa John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Ang pulong mismo Dios, muna siya eternal na siya. Mura na siya hangin, spirit. Ang hangin di mo makita, pero mo feel na si mo ha. Kana sila kanang hangin, eternity na. It is like the works of the Holy Spirit ana. So ang sumpay ani ang 1 Peter 1:23-25 NIV ni siya. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring word of God. 24. For all people are like grass, and all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall. In 25, but the word of the Lord endures forever. And this is the word that was preached to you. Kani nga words nga di-share nako, di-preach nako sa inyo. Para makabaton ka og kinabuhi nga walay katapusan. Kung makakaon ka ani, you will eat the words of God. And then kung mudawat ka, totally mudawat ka sa iyang anak. Kaya ang words of God mao man si Jesus. So, and the word was made flesh and dwelt among us. Muna siya ang word. Pinaka-importante ang word. Muna ingon ang Hebrew, ang Matthew 24:35 nga kaning heaven ug ang earth mawala ni, pero ang pulong dili ni mawala. Hantod sa hantod ni. Ug sa ulang lang gisulti si Jesus Christ nga akong anak dili na mawala. Once nga imo na siyang dawaton nga personal nimong manluluwas o Ginoo sa imong kinabuhi, dili na siya mawala. Hangtod sa hangtod. Muna to ang life eternal. Magisulti sa John 3:16. Kung kinsa tumutuo sa iya ha, dili malaglag, makabaton hinuon og kinabuhi nga walay katapusan. Kinabuhi nga walay katapusan ang atong gisgutan diri guys. Kung ikaw naa ka sa kahadlok, kung unsay mahitabo sa umaabot, karong adlaw makabalo ka nga ang kaluwasan naalang kang Jesus, way lain. Jesus is the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through Him. Si Jesus Christ lang. Si Jesus, katong taga Nazaret nun. Taga Nazaret, anak ni Maria. Maora ang dalan, ang kamatuoran, ang kinabuhi. Siya ang tree of life. Kaya kung makakaon ka sa iya, through sa pinagi sa pulong, mabuhi ka hangtod sa hangtod uban ang Diyos. Muna guys, kung madawat mo siya, kung maangkon nimo ang balang espiritu, ingon siya dito, for you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable. Muna nga,
Natawo naman ka sa taguangkan sa imuhang inahan. Nagluto-luto ka dito, natawo ka sa tubig. Pero kani, natawo ka sa espiritu. Mabuto na yung nga, you are born of God. Yung gisulti niya. Kaya nga no, natawo ka pag-usab dili sa perishable seed. Ang perishable seed katong gikan sa imong amahan na isulod dito sa imong inahan, unya natawo ka. Nahimo kang unod, nahimo kang tao. Kani dili tao na ka. Dako na ka, nakasabot na ka sa unsay kinabuhi, unsay maayo ug mali. Pero idawat nimo siya, gituuhan nimo ang pulong sa Ginoo, ang pulong sa Dios, gituuhan nimo. Muna gitagaan ka niya og imperishable seed. Imperishable seed, dili na ka mamatay spiritually. Namamuto ang tinuod, ang spiritual realms man ang tinuod. Na ang example na si Jesus, nakasulod siya sa langit. Kay kung physical ka, dili ka kasulod sa gingharian sa langit. Muna kinahanglan nga makabaton ka og espiritu sa Dios. Muna nga tagaan ka og imperishable seed. Ang imperishable seed muna ang Holy Spirit puyo sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing. Musulod na sa imong sulod. Muna mo hatag na sa imong og kinabuhi nga walay katapusan. Makakamtam lang kana kung dawaton nimo ang anak sa Dios nga si Ginoong Hesukristo. Sa 24, for all people are like grass, in all their glory is like the flowers of the field. The grass withers and the flowers fall. Oh, pareha daw ang tanang tao, pareha lang nasa sagbot. Mga laya. Ang tao mamatay. Abot kag 80, malaya na ka. Nangunot, ang naong, nanay mga gipangbati, ano ba? Pero kay destin man gyud ang tao nga matulog o mo-cross over, mabalik sa yuta. Muna nga kikinahanglan ka nga makabaton og kinabuhi nga walay katapusan. Kay kisa man gyud tao gusto nga mamatay, pero wag kay mahimo kay destin man gyud ta. Ang tao destin man gyud na siya nga mapauli. Magkikinahanglan nga kung gusto ka mabuhi, kinahanglan ka nga matawo. Pag-usab, for you have been born again, not of perishable, but of imperishable. Born of the above ka. For you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable. Muna siya guys, ha? So, sa 20, di kumpara diri ang tao. Mura sa malaya lang daw. Yung sa diri. Malaya magyud ta. Sa 25, but the word of the Lord endures forever. Ang pulong sa Dios mulungtad hangtod sa hangtod. Kung kinahanglan ka na nga mo makakaon ka anang apulong. Mura po itong gisulti sa gibalik na ito ang creation. Ang creation na ay gisugo ang Ginoo nga ang Dios nga ibutang dito sa tunga sa Garden of Eden nga the tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Kung makaon mo tong the tree of life, mabuhi ka hangtod sa hangtod. Mura po ni siya. Makaon mo to ang pulong sa Dios, mabuhi ka hangtod sa hangtod uban ang Dios.
Mo to kay mo tong gusto sa Ginoo nga makaon lang. Ayaw lang ning kauna ang the tree of knowledge of good and evil kay mamatay jud ang tao. Karon kay gikaon man. Namatay ang tao, hantod karon. Sa una na 900 years naubos na ang uban 800, 600, 300, hantod karon na uban. Wala karon nga panahon na pamangganay 20. Ana. Untimely. Pero mao lang destiny sa tao. Mabuhi, matao, mabuhi, trabaho, pagkahuman, mamatay. In a certain time. Dihata, karon, ikaw nagapaminaw, naa ka diha karon, naa ta diha karon. Pero ang assurance sa Ginoo sa John 6:23, for the wages of sin is death, and the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Ang bayad sa sala kamatayon. Mo to katong sala dili to sala karon. Sala to sa mga atong mga lolo sila si Adan ug ni Eva nga naangko nato. Muna nga ang tao mamatay. Pero kay gihigugma man sa Dios ang kalibutan, ang mga tao, apil ang tao, tagaan niya og pag-asa, ang grasya, nga dili na maghago ang tao. Dawaton lang niya sa Ginoong Kristo ug mahimo ka ng anak. According sa John 1:12, for as many as receive Him, to them He give the right to become Son of God. Kung Son of God na ka, makasulod na ka sa dimension dito sa langit. Makasulod na ka sa lugar sa Diyos. Maski naa ka karon diri. Mingkang unsaon man na. Through prayer, pag mo prayer ka, mabutay yun ang ginuging-encourage ka permanente nga mag-pray jud ka. Kaya nga noon, gusto makikpilusip ang Diyos sa imuha. Through prayer, through sharing the Word of God, tanan nga involved ang Diyos sa imong kinabuhi. Nisulod ka sa Garden of Eden. Nisulod ka sa heaven. Nisulod ka sa presensya sa Diyos. Muna nga, kung naa kay problema kay igo naman ta aning mga badiha. Pag gusulod ka kung naa ang Diyos, mawala na kay peace of mind. Kay na kay assurance nga ang Diyos miluwas na nimo, dili kay muluwas, miluwas na nimo kung dawaton nimo si Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus mao ang tree of life na naa dito sa Garden of Eden. Muna gitawag na siya, pag makaon nimo si Kristo, si Jesus Christ, mabuhi ka hantod sa hantod uban ang Diyos. Mabita na siya nga kung kisa itong inom sa kuha, kung kisa itong makaon sa kuha, mabuhi. Makasabot ang mga parisiyo ato dito sa Juan, sa John ba to o sa Mateo. Kung kinsa itong makaon sa kuha, masa ka kanibal, makaon ng tao, wala man kasabot. Labi na mag-ingon nga siya ang tree of life. Masa, ang tree of life is different. Kaya ang tree of life, kuan man na. Tree, bulihok. Na ikaw, nagalihok. Na tao. Pero, kung imo nang i-balanse, kung makakaon ka itong tree of life, mabuhi ka hanggang sa hantod. Kung makakaon ka kang Jesus Christ, pinagi sa pagkaon, pagpaminaw siyang pulong o pagdawat sa iyang pulong, makabaton ka o kinabuhi o walay katapusan o dili ka malaglag. Manayag to anang malaglag ka. Ay mga sige ka na siya kasala. Wala na, gibayra na ka. Once nga dabaton nimo si Ginoong Kristo, ang tanan ning sala gikan sa kang Adan ug ni Eva na namana nimo ipasaylo na hantod sa hantod. Subject ka nga matagaan og perishable seed. Ang perishable seed mo na itong tinuod nga ikaw, tinuod nga anak sa Diyos. Diba? Anak man ka sa Diyos.
Kung dawaton nimo si Ginoong Hesukristo, ing anak ka higugma. Ing anak ka gihigugma sa Dios Amahan. Nga ang iyang bugtong anak ginumagan og another nga anak, ikaw na igsoon. Kita. Mabitaw nga na kita ang body, si Jesus Christ ang head. Kung unsay naa kang Jesus, mao po na nasa imo. Kung dili na mamatay si Jesus Christ, si Jesus, ikaw po matagbo ta dito sa iya, sa maabot nga kingdom. Muna nga ingon siya sa heaven and sa Hebrew 24:35, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Kinahanglan ka mukaon sa pulong sa Dios. Kanang pagpaminaw nimo karon ingkaon ka sa pulong sa Dios. Ayaw kaguol sa kamatayon. Kasi Paul bitaw ingon sa Philippians 1:21, for me to live is Christ and to die is gain. Kinabuhi niya si Kristo. Ang kamatayon ginansya na nato. Ginansya na nato. Kaya nga naman maka-enter na ta sa lugar kung asa si Kristo ug ang Dios. Kung asa si Hesukristo ug ang Dios Amahan. Muna masig karon na ka karon diri, nakapaminaw ka na ako karon diri. Na ako sa presensya sa heaven. Presensya sa lugar sa Dios. Muna siya. Kita nimo physical ni siya pero ang surroundings nako na ang mga anghel nagatan-aw sa kuwa o nagapaminaw. Muna guys, ayaw ipalabay ang kaning higayon dawata si Ginoong Hesukristo. Dawaton nimo si Ginoong Hesukristo, magampo ta. Dawaton mo siya. Sunda lang akong gisulti. Ginoong Hesus, Amahan ko, salamat sa pulong na imong gihatag karon ang kabuntagon. Karong adlaw, mituo ako sa imong pulong. Mituo ako sa imong gisulti nga makabaton ko og kinabuhi nga walay katapusan. Ginoong Hesus, gidawat ko ikaw nga akong Ginoo, akong Dios, ug akong personal nga manluluwas. Karong adlaw, isa na ako kanimo. Ginoong Hesus, pasaylo ako sa akong mga nahimong nga sala. Sa una, kay wala ko kabalo na unang panahon. Karong adlaw, Ginoo, gidawat ko ikaw nga akong personal nga manluluwas. O Ginoo sa ako ang kinabuhi. Amen. O amen. Lord, I pray for this man and woman, O God, Lord, nga dawat kanimo amahan ko. Lord, protektahi siya and tabuni siya sa imong hamiling kadudugan. Lord, I pray for healing sa aning tawhana, Ginoo, in the name of Jesus. Sa dugo ni Kristo, sa dugo ni Jesus, nagiula sa krus ng Kalbaryo, maayo ka, gibayran na ang imong sakit, ang imong sala. You are forgiven in the name of Jesus.